pinaghirapan ko mga panahon dati na ganyan, what I did, I always look for answers, always look for the cure, and I always listen and learn. Kasi yun eh. Ibig sabihin, if you know your condition, common sense na lang. Kung alam mo saan ka mahina, yun ang papalakasin mo, di ba? So what I did before, since medyo mahina nga yung loob ko sa maraming bagay, I look strong, I look tough, but inside of me, I'm weak. Di ba? Mahina ako. So what I did, ang tawag dito, I created a habit that will counter that way of thinking. Kumaga, para mabago, mapalitan ko. So I always listen to success books, mga ganyan, mga ang tawag dito, mga trainers, mga successful people, mga motivational speaker, I always put it into my ear. And there's a lot of things that I learned. Siguro isa na talagang isinabuhay ko. I always, narinig yun rin naman to. Sabi doon sa parang sa isang statement niya, it doesn't matter what happens to you. What matters most is how you react to it. Kasi 90%, 10%, lahat ng nangyari sa atin, every time, hindi lang sa front row, sa buhay, that's just only 10%. 10%, what's the 90%? Is how will you respond to it? Kung paano mo dadalhin, kung paano mo haharapin. And always remember, hindi ka no choice. We always have a choice. Yung wala ng choice, nasa ilalim na ng lupa. Every person has a choice. It's either you will accept it good or accept it bad. It's either you carry it well or you will not carry it anymore. Tama? So, yun eh. So, when I understand that, sabi ko nga, mahirap maintindihan. But of course, marami tayong hinaharap, magugulat ka sa dami ng binabato sa yung problema, magugulat ka. Diba? Hindi ka pala pinapahirapan. Hinahasa ka lang pala. Tinuturuan ka lang, itama yung pag-iisip mo. May inaano nga ako, parang most of us kasi when we have problems, ewan ko kung ngayon lang may i-drawing lang ako. May papakita lang ako sa inyo. Gamitin ko lang natin konting engineering, ha? Sige, hindi, tama ba? Ewan ko kung tama pa yung drawing ko. Kasi hindi na ako marunong mag-drawing. Mahirap na. Saglit, na puro kasi front row na eh. Puro bilog na yung drawing ko. Ayan. Madalas ko itong ginagamit na example. Kailangan ko nga lang i-drawing. Saan ba yun? Dali. Hindi, parang mali. Sige na nga. Saglit. Ini-imagine ko pa ulit. Di ko ma-i-drawing ng maayos. Ayan, nakita ko na. Basta isipin nyo na lang. Di na ako marunong ulit mag-drawing eh. Ayan. Basta nakita ko lang to. Actually, company to ng movie. Okay, basta kung ano niya na yan. Pag sininagan mo ng araw ay ng ilaw dito, ang lalabas dito, letter C. Ewan ko na, pipicture nyo ha. Pero pag dito yung ilaw, ang lalabas dito, letter E. Gets niya? Okay, medyo sana, hindi ako maayos pag-gawin ko. Bakit, basta company to sa film, bakit ito ginagamit natin sa example? Dito nagkakaproblema maraming tao. When they face something, they just focus on the one side. Ito lang yung tingin mo kasi eh. Always remember, everything in this world has two sides. Is either you will see it good or you will see it bad. It depends on your decision. Ano bang pipiliin mo? Kung paano mo makikita. Tama, mali? Madalas kasi, kaya ka nalulugmok sa problema mo, tinatama ka ng emosyon, nilalamo ka ng emosyon mo kasi dito ka lang nakatingin. Tama, mali? Kaya in order for us to really solve most of our problems is we need to have the whole picture. Tignan mo rin yung isang kanto. Baka hindi naman pala pangit. Baka maganda naman pala ang binibigay sa'yo. Baka hindi ka naman pala pinapahirapan, baka tinutulungan ka pala. Kaya ka nagiging emotional kasi ang tendency isang banda lang tinitignan mo. Okay, tama? And one thing that helped me to cultivate that principle sa buhay, that, di ba, perspective mo. Sabi, hindi ako nagkakamali si Les Brown to. Sabi ni Les Brown, at the end of every emotion is nothing. Wala. But at the end of every principle is a promise. Sa dulo ng lahat ng emosyon natin, wala yan. At emotions makes things complicated. Try mo isipin, tanungin ko kayo, nagka-problema na ba kayo sa buhay? Yung sobrang bigat? Yes. Yung iniyak mo ng isang buong linggo, after mo umiyak, andun pa rin problema? Andun pa rin. Sayang oras mo, isang linggo. Tama, mali? Yung na-broken-hearted ka, nag-walling ka pa, hindi niya na ako mahal. Tama, mali? Nasira mo pa buhay mo, nakagawa ka pa ng maling desisyon. Tama ba? At the end of every emotion, that's nothing. You'll just spend time nourishing that, and you will get nothing out of it. Nagigets? Ano pong point? Yung oras na ginagamit mo para magdrama sa problema mo, pwede mong gamitin para maghanap ng solusyon sa problema mo. Tama, mali? So why not choose it? Diba? It's okay to cry, it's okay to feel bad, pero huwag mo nang ibuhos lahat. Okay, umiyak ka isang araw, pwede na yun. Huwag mo nang gawing habit. Kung isang taon na yung problema mo, naiyak ka pa din eh. Tama, mali? Tama, because it will become your identity.
Diba? You will attach yourself from all of those problems, downfalls. Kaya ang tendency, hindi ka nakaka-move on. But when you understand those principles in life, diba? Tandaan mo, always choose to have that principle to rise up again. Yun ang bubuin mo yung prinsipyo kasi magbabago ng buhay mo. Tama mali? Diba? So, for me, ako siguro yung po yun. That's why God put me into that situation for one way or the other. Diba? I can learn a lot of things para in order for me to help more people. Kasi ngayon, mga ganun. Sinasabi ko rin sa mga members, ganun din. Ngayon, sitwasyon nila. You always have the power because most of the time, if you start to emote, you lose your capacity to solve your problems. Try mo, di ba? Nag-emote ka, nag-drama ka, nawawalan ka ng chance ayusin yung problema mo eh. Tama? But if you compose yourself in every situation, if you see it in the right way, in the right manner, kaya mo solusyonan lahat yan. Wala kang problema hindi kayang solusyonan. Totoo yan. Walang problemang papatay sa'yo. Depende lang kung magpakamatay ka. Totoo, wala. Lahat ng problema kaya mong ayusin. Some people don't know just those things lang. If you understand it, ipisin ang buhay mo siya. Lahat po tayo. We can solve it. We can overcome most of the struggles. Ang good thing lang po yun nga sa amin ni Absay, sa kakaganon namin, alam niyo po, dumating sa punto, lalo pag mabigat, di ba, yun nga, sabay-sabay, ilan na yung namatay sa amin. Titingin na kami, tapos ngingiti na kami. Hindi na kami nalulungkot pag may problema because sabi, may paparating nga. Yun ang parati namin sinasabi. When we are having a hard time, we will find peace and be happy about what we're experiencing. Pangit yung nararanasan namin, dahil nasanayan na kami, naghihintay na lang kami, may paparating. May magandang darating. Tama? So again, it's not what happens to you. It always, di ba? Always go back to how you react to it. Tama po? So ganun lang. So whatever you're gonna be facing, kaya po natin yan. Ang aayusin mo ito. Parati mong tatanungin sa sarili mo kung saan ka ba tumitingin. Tama? The problem many people, when they're having a hard time, they ask the wrong questions. Totoo. Di ba, paulit-ulit ko itong advice sa mga members ko, kadalasan. Pag nahihirapan ka, ang tanong mo sa sarili mo, mali. Pag tinanong mo kasing sarili mo na mali, magre-react ka na mali, makakaramdam ka na mali, kikilos ka din na mali. Di ba? Anong tanong kadalasan ng mga naka-experience ng pangit? Hindi lang sa front row. Bakit tatanong ako? mo? Bakit ako? Ay. Tama mali. Di ba ako na naman? Ito na naman talaga yung buhay. Talagang pag yan ang mga tanong mo, magdadrama ka pa lalo. Lalo mong nilulubog yung sarili mo sa hukay eh. Nakalubog ka na, tapos yan pa yung tanong mo, siyempre malalo ka manlulumo. Ang pinakamahirap pa, addict, hindi ka man aamin. Addict lahat tayo sa awa. Addict ang utak natin sa drama. Tama mali? Kaya nahilig ka sa teleserye. Gusto mo yung nagpamalupitan eh. Mga naghihiganti. Yan, mga ganyan. Tama mali? Because most of us, that's how we process it eh. Tama? Kadalasan, if you always ask the wrong questions, because that's what you feel. Alam nyo ba guys, lalo yung iba, nakasanayan na mag-isip ng negative or pangit, magdrama. Ito yan. Most of the time, you don't notice it, but you become addict to that fluids. Kasi when you feel bad, when you feel sad, when you're emotional, your body secretes more enzymes. Yung enzymes na yan, nakaka-addict yun sa utak. Ulo, utak. Bisaya ka na ba? Naghalo-halo na. Utok, no? Utok sabi niya. Bisaya na yun. Ano ba yung utak? Utak. Yun, sa utok. Tumama ka Naging doon. Bisaya na ako. Nakaka-addict yun sa utak. And most of the time, if your mind is used to it, para po siyang dopamine. Alam niyo yung dopamine? Para siyang ganun. Same thing. Dopamine din. Yan, dopamine. Dopamine din pala yun. Yes. Yun, dopamine din. Your mind become addict to it and attached to it. So minsan, kahit wala ka ng problema, which is yan po yung nangyari sa akin personal na hindi ko po alam dati. Yung wala ka ng problema, you will find a way to create another problem so you will feel the same emotions so your body can secrete dog fluid again. Yes. If you're not aware of it, you will never change it. Kala mo normal lang, kala mo tama lang, kala mo ganyan-ganyan lang. Lalo kaming mga babae. Yan, maraming hormones. Which is yan, Lalo. totoo. Totoo yun. Kaya if you don't understand your physiology or yung katawan mo or something else, you will never change it. Diba? Kasi totoo, in order for you to face any problem in the right perspective sa utak o sa isip mo, sa sarili mo, you need to ask the right questions. Huwag kang magtatanong, kawawa naman ako. Sayang. Kaya ako, I never pity anyone. Yan, nung naintindihan ko to, ayokong kaawaan ng kahit na sinong tao. Why? It's a waste of time. At hindi mo rin kailangan kaawaan. Sometimes when you feel bad, that's what you're asking, kaya ka nagdadrama eh. Kasi pakiramdam mo, ikaw yung bida sa teleserye. Tama mali? Sa teleserye kasi pag yung may problema yung bida, di ba naka-close up? Tutok na tutok sa mukha. Bawat patak ng luha. Tama mali? Tapos pag ikaw nakakaranas ng problema, pakiramdam mo naka-close up. Pakiramdam mo may nakatingin sa'yo. At pakiramdam mo kinakaawaan ka ng lahat ng tao. Ang problema, hindi ka artista. Tsaka, Wala kang bayad. tsaka pangit ka umiyak. Pangit umiyak. Tama mali?
Hindi ka pa marunong umiyak na maganda ka. Yan na itsura mo, lalo ka pang pinapapangit pa. Tama mali? Joke lang. Tama mali? Totoo yan. Kaya nga, most of the time, when we think about it, gusto natin ilubog yung sarili natin sa problema. Kaawaan, malugmok. Eh, sabihin, pag narinig mo, ay, kawawa. Ayan na. You want to cry more. Di ba? Yes. Pag may nagsabi, hindi ka lalo mong ihalakas yung iyak. Tama mali? Totoo yan. Kaya you think you're solving problem but you're not doing anything. You're just wasting your time. Hindi ko pa sinabing wala akong pakialam sa emosyon nyo. That's normal. We feel something. Iba kasi yung iyak na gusto mong ilabas yung bigat Yes. kesa sa, Nagpapaawa ka na. oo, yung iyak na minsan attention po ang Okay ating na naman kailangan. ilabas mo. Yes, you should do it. Diba? Isang beses mong iyak, wala ka, magsisigaw, okay. Pero naging habit mo na. Diba? Bisyo mo na yan eh, ha? Yung naging bisyo mo na, naiyak ka na kung ano-anong bagay. Tama mali? Mali na yon. Now, for me, siguro sabi ko nga, advice ko rin po sa mga members ko, sa mga nakakausap ko when they feel that pain, don't ask the wrong question. Ask the right questions. Ano yung tamang tanong when you feel the pain? Ano yung tamang tanong pag may hinaharap ka na problema? Anong tanong mo? Parang paano nasabi kanina ni Kuya, anong sabi? What's next? That will help yourself to rise up again. Doon ka tatayo eh. Tama? Pangit ang nangyari ano kasunod? Diba? Tama mali. Hindi ibig sabihin, anong next na gagawin mo? Hindi ko sabihin, baka may problema pang parating. Lalo ka magdadrama na. Nagigets niyo po ba? Nakagawa ka na ng teleserye sa Teleserye. telenovela. Kaya nga, ang right question is, what's next? Because that will push your mind to start thinking of what to do. Oo. Hindi yung nag-spend ka ng oras, di ba? Sa pagdadrama, okay lang umiyak. Pero one day, okay na yun, one day. Actually, before, hindi kami, ako yung ganon. Siya yung kabaliktaran ko. Halimbawa, naiinis siya sa akin. Kasi nga, may problema. May problema. Ako, sige, wag natin pag-usapan yan. Ano yung gagawin? Siya nabibwisit. Kasi Parang hindi kabilis na maka-move on. Oo, grabe naman to. Bilis mag-move on. Parang walang take. So, ganun niya iniisip before. Pero all throughout, nung nararanasan niya, na nakikita niya na yung sarili niya, nag-i-emote na rin dyan. Kaya nga, naituturo niya sa inyo ng todo kasi doon siya. Doon ako Doon siya nalugmok. tumira. Doon ako nalugmok. Dumating ka sa point na sinasaktan niya na yung sarili niya. Totoo yun ha. When Oo. you were so consumed by your emotions, di ba the easiest way to do is kill yourself. Yes. Totoo yan. I even Nabuang reached na that siya. point. Naglalakad siya sa scout area. Diyan kami na umuupa ng nabaliw. bahay. Sa scout area, madaling araw. Yung may sinabi ka lang, tapos dinamdam niya, tapos naglakad siya ng madaling araw. Oh, literal, yeah. Ako literal, in a short span of time, nabaliw ako in a way. But May parang anak na ganun. kami that time. Kaya nga for me, whatever you're experiencing right now, don't feel bad. Ako, the way I see it, it's just a gift. Regalo lang sa akin. Kaya nga, most of the time, don't be too early to judge anything. Huwag ka agad manghuhusga na pangit yung sitwasyon. Bakit? Because it will make things worse. Eh. Tama. Diba? At walang ibang taong makakatulong sa'yo kundi ikaw. Yes. Kasi Parang, can you imagine, pareho na kami front row, positive naman ako, kumikita naman ako, wala akong magagawa para sa kanya. Kasi when I support him on that moment, nagagalit. hindi niya na ako maintindihan. Hindi ko na maintindihan. Pagka binush ko naman siya, galit din. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Talagang literal. It's consuming me. The pain, the heart, the emotion is consuming me during that time. But of course, thank God pa rin, I was still guided all throughout the years. Of course, di naman bumigay si Abs J for me. Tapos yun, kumaga, ako inayos ko yung sarili ko and I started learning a lot of things. And dahan-dahan, they trusted me. I train, I teach, I share my experiences. Nakakatulong na in a way. Kaya Ngayon, sabi ko, naging blessing yung experience niya sa grupo namin. yes. Kasi marami rin mga leaders na ganun din yung na-experience. Kaya nakakapag-create siya ng mga training about dyan. So, yun. Kaya nga, tama eh. Yung mga pangit na nangyayari sa atin, tingin mo lang kasi ngayon pangit kasi nandyan ka sa sitwasyon. Pero pagkatapos mong malagpasan yan, yung experience na pinakapangit na yan, yan yung tatanawin mo na, yan pa rin nagbibigay ng ilaw kasi ngayon, ikaw yung tao na makakatulong sa iba na nakaka-experience din nun. Yes. Tama. Tama, di ba? Tsaka yun nga, kaya nga, siguro, parang the way I perceive things now is God always gave us a gift. Lahat. Every time, God is giving us a gift. Yun nga lang, marami sa regalo niya, hindi nakabalot sa magandang balot. Most of the gifts that God give to us most of the time is wrapped in a not so fancy wrapper. Lahat nga pangit. Minsan nga nakalagay lang sa basura eh. Nakalagay nga lang minsan sa trash bag eh. But sabi ko nga, have the courage to open that. Have the courage to accept that gift. Because sometimes you think it's bad, but it's actually a good thing. Tama, mali. Di ba parang nangyari kay FC? Ito na, yun nga yun, if you will understand it. Kaya nakita ni Abs J yung front row kasi binigyan siya ng regalo ni God eh. Ano yung binigay sa kanyang regalo? Pangit. Isipin mo, nag-aagaw buhay yung kapatid niya. Di ba? Sakit sa puso. Kailangan operahan agad eh. Akala niya pangit. Pero tinanggap niya pa rin.
So hindi niya alam, naging blessing in disguise. Kasi yun na nag-push sa kanya para silipin niya yung front row at dito na nagbago buhay niya. Tama, mali? And actually, hindi lang naman si Abs J. Ikaw din. Try mo alalahanin, may isang parte sa buhay mo, napakapangit. Hindi mo nga gustong balikan eh. Ayaw mo nga alalahanin eh. Hindi mo nga matanggap bakit nangyari sa'yo eh. Pero magugulat ka, yan pala nagpatibay sa'yo. Yan pala nagbuo ng sarili mo. Diyan mo pala nakilala lalo sarili mo. Diyan mo naiangat, diyan ka nakakuha ng lakas para tumayo ulit at harapin yung mundo na to. Tama, mali? Yes. Kaya nga, don't judge Sa too akin, soon. yung nangyari na yan, utang ko hanggang ngayon, yung na-break ko yung record na unang part-timer Oo, na 1 kumita and a ng half year. milyon ng 1.5 year. Grabe. Dahil doon. Part-timer. Kasi isipin mo, marami akong kasabay, ang daming reason na gagawin nila yung pag-i-invite bukas, hahataw bukas kasi may work. Hindi ko siya naisip maging dahilan eh. Bakit? Buhay kasi ang pinaglalaban ko. So sabi ko, kung ikaw, ayaw mong mapuyat at tulog ang problema mo kasi ayaw mo mag-invite kasi inaantok ka. Ako, halos ayaw ko matulog kasi inahabol ko yung kapatid ko mapagamot. Tama eh. So kaya ang dali lang, 2 to 3 hours per day na tulog sa akin, wala lang. Kaya ang daing pictures of Richmond, yung pwesto ni Jay, dyan yun lagi. Alam nila kung saan ako. Doon na ako pumipikit pagkatapos kong kumausap ng invite, 30 minutes na nap sa akin. Alam na nila yan, nila Harvey, nila Nico, nila Tiff. Hataw talaga, as in hataw. Walang araw, walang gabi. Araw-araw akong umahataw kahit may pasok. Hindi ko talaga, alam mo yun, yung araw na hindi ka nagko-front row, parang isang buwan para sa akin. Kasi may hinahabol ka talaga na buhay. Yes. So, yun. Masarap siyang isipin na na-surpass mo eh. Kesa siguro kung give up ko lang basta-basta yung front row ng mga panahon na yun, isipin mo hindi ako dumating dito. Tama. Diba? Tsaka yun nga, basta for me, ayusin lang natin para titignan ng kahit anong dumarating sa atin. Always calm yourself, be in a position that you will see all the angles. Ito lang sa isang banda. May masakit, pero may maganda. Parang ganito. Story, okay naman mag-story ulit ako. Yan. Storya to ng isang matandang farmer na Chinese. Diba? Sa may kalayuan na bundok, may isang magsasaka. Chinese siya. So may alaga siyang hayop, may alaga siyang mga kung ano-anong hayop. So isang araw, pagpunta niya dun sa koral ng mga kabayo niya, nakakita niya na wala yung kabayo niya. Nalungkot siya ngayon. Ay, hindi naman siya nalungkot, pero parang napaisip siya. Siyempre, may mga dumating na kapitbahay na kay-usyoso. Sabi niya, ay, malas naman. Malas naman. Sayang naman yung kabayo mo, nawala. So, di ba? Nawala eh. So anyway, kinabukasan, sabi niya, hindi ko masasabing malas. Sabi niya sa sarili. Ay, sabi niya doon sa tao, hindi naman siya malas. Let's see what's happen. What will happen? Kinabukasan, bumalik yung kabayo. May kasamang 2 kabayo. Uy. Oh, ano sabi? Siyempre, naging masaya siya, di ba? So, andun ulit yung mga kapitbahay niyang marites. Ay, swerte pala yung nangyari. Swerte. Alam mo, sabi niya, huwag mo na natin husgahan. Di pa natin alam eh. Tama? So, kinabukasan, siyempre, excited. Mga wild horse yung kasama nung, yung kabayo niya na bumalik eh. So, siyempre, dapat iti-training. Di ba? So, ang nangyari ngayon, may anak siya, pinakalma niya, pero parang ma-utilize nila yung 2 bagong kabayo, dapat na-train. So, pina-training na dyan sa anak niya. So, yung anak niya nag-training, so siyempre, tinulungan. Kaso nung matapos na yung training, nung kabayo, nakasakay yung anak niya sa kabayo, di ba? Tumayo yung kabayo, nalaglag yung anak niya. Napilayan. Ayun na naman yung mga kapitbahay niya, marites. Ay, ang malas naman. Ay, yung mga marites niya, di ba? So, ito yun naman yung mas matandang magsasaka. Sabi niya, huwag muna natin husgahan. Hindi pa natin alam. So anyway, after ng mga 3 to 4 days, dumating yung punong barangay nila. Kasi may panawagan sa buong bansa, kaya naghahanap sila ng mga soldiers, mga sundalo. Lahat ng mga 18 pababa, ay 18 pataas, pwede na, kakailanganin. Eh nagkataon yung anak niya may pilay. So hindi nakasama. Di ba? Ano nangyari? Dumating na naman yung marites. Ay, swerte pala. Diba? End of story. Ano gusto kong, message? Most of the time, yung nangyayari sa buhay natin, it just happen as it is. Ang nagbibigay kung malas o swerte, pangit o maganda, hindi naman yung nangyari. Tayo. So, nakadepende sa mangyayari yung pagtingin mo. Tama, mali? So, always, don't judge too soon. Don't judge too quickly. Malay mo, yung pangit na nararanasan mo ngayon, maganda pala yan. Malay mo, yung nagpapahirap pala sa'yo, agila mo pala yan. Malay mo, yung makulit mong member. Malay mo, yung ganito, yung na-invite mo ngayon o something, di ba? Diba? Katulad kanina, pansinin mo, sama ng panahon. Tama? Lakas ng ulan, pangit. Diba? Pero hindi mo tinignan ng ganun. Nagpunta ka pa rin. Hindi may natutunan ka ngayon. Yes. Tama, mali? Kasi yung iba mga tao kanina, sa lakas ng ulan, may baha-baha pa. Diba? Pangit. Oh, ayun, wala sila tulad dito. Tama, mali? So yun lang. Sana may natutunan.